nako, Lunes na naman, may pasukan na naman yung mga anak ko at ito na nga pinapasuotan ko na ng sapatos yung anak kong itong napugi na si Kuya David. Kailangan talagang alalayan siya kasi hindi pa siya marunong magsuot ng sapatos. Siyempre sa mga kalagayan niya na kailangan talaga ang special na pag-aalaga sa kanya. Ganyan. Kaya nga hiningi ko sa Panginoon na maging malakas ang katawan ko araw-araw para may mag-alaga sa kanya kasi kailangan talaga niya ng special na pagmamahal. Yung iba nga hindi maintindihan yung ugali niya, ako naiintindihan ko talaga ang anak ko kasi mahal na mahal ko yan. Pero marunong naman siya maligo at saka magsuot ng mga damit niya. Sa sapatos lang siya nahihirapan magsuot, kaya kailangan ko talaga siya alalayan. Pero kung magpunta naman sa school, pinapasakay ko lang naman siya sa tricycle papuntang school nila. At saka pag uwian na, sinusundo ko na rin siya. Minsan nga makulit siya, pero naintindihan ko lang naman ang kakulitan niya kasi sa kalagayan niya, kailangan talaga ang mahabang pag-unawa at saka pagmamahal ng sobra-sobra. At ayan na nga, si Alisa na nga papuntang eskwelahan yung mga anak ko, itong bunso ko, ihingi pa doon ng baon. At saka isa ko ring anak na ito, pero laging kulang yung baon. Ewan ko nga kung ang binibili sa eskwela. Hirit pa ng hirit ng baon. Joke lang. At ako naman nagmamadali ng pumunta sa aking pupuntahan at saka kasi marami pa akong bibinta mayang isda pag uwi ko ng bahay at saka sunduin ko pa yung anak ko doon sa eskwela na sakay ko lang muna ng tricycle kanina para pumasok sa kanilang school. Bago yan, pumunta muna ako sa mga pananim namin na gulay doon sa likod ng barangay. Pasensya na po, nag-aako lang ako tanong buko matakon, joke lang. Kung masipag ka dito sa barangay, libre ang gulay, ganyan dito sa amin. Pag masipag ka, libre ang gulay. At saka ito naman yung mga katropa, patawa-tawa lang. Salamat sa inyo.